Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pari tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pari, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na inaano Sabi ko, anak, kailangan suriin lang una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Mayroon nga akong pari ngayon na inanaunuhan din yung dati ko kasamang pari. So, mag-ano ka, suriin mo talaga ang INC. Huwag mong sayangin ang panahon. Sabi ko, alam mo, pareho na tayo mga may edad na. Kailangan din alamin mo talaga yung aral ng INC. Nakita ko ito, mga kapatid, kaya ni-research ko talaga. At nakita natin na sa certificate, batay sa news ng INC, booking sila. Pinakilala namang pari ng Epiphany of the Lord Parish. Itong si Mr. Florito Martinez. Pero nagsalita na ang simbahan. Nilinaw nito na ang Epiphany of the Lord Parish ay walang Florito Martinez na naging Roman Catholic. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pari tapos bakit ka nag-INC? Obispo ng Roman Catholic at Catholic Church, bakit daw pari siya, naging INC siya? Pero ang pinakita niya na picture doon sa news ay liminister. Booking tuloy ang propaganda ng Iglesia ni Manalo. Una, di po natin layunin saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero sa mga propaganda at mga pag-chap-chap nila sa mga aklat at pagbabago, hindi nagkamali, minamali talaga para lang makatangay ng mga inosente. Kaya kailangan talaga sa bawat pamilya na palaliman natin, doc and altum, ang ating pananampalataya. At lalo na isabuhay natin ang ating pananampalataya. Nagsiliparan ngayon ang fake news, pero matagal na din na kumakalat ang mga pirated na sikta. At napansin nyo ba na pawang Katoliko lang ang pinagtutulungan nila? Ngayon, ikinakalat nitong INC ang news kaugnay ni Mr. Florito Martinez na sabi niya, paring Katoliko daw siya. Ito ang news. Sa isinagawang evangelical mission sa iba't ibang lokal sa Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Dating paring Katoliko daw. Pero booking sila sa ipinakita nila na certificate. Bakit? Ito sana din na lang nila pinakita, mga kapatid. Una, ang may lagda, Archbishop President daw. Meron bang Archbishop President? Head Archbishop and President. Pagkatapos, Most Reverend Father Roberto B. Cavan. Dito pa lang. Pero sa baba, sa itaas na bahagi, makita ninyo, abay, pare umano ito, batay sa certificate na ipinakita sa Dr. Jose Rizal. Tingnan nyo, ang sa itaas, mga kapatid, isang sikta na naitatag diyan sa Agusan, Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated, na may SIC number, SIC registration niya, CN 2010-26. Yan ang makita ninyo, hindi siya Roman Catholic batay sa ipinakita, at itong
head Archbishop and President, hindi din ito Roman Catholic. Yung Most Reverend Father Roberto. Yan. Pero pinakilala ng INC dito na parish priest daw saan? 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Oh, parish priest daw sa Epiphany. Kamarin, Caloocan City. Oh, Caloocan City. Kaya naglabas ng opisyal na pahayag ang parokya ng Epiphany of the Lord Parish na walang Florito Martinez na naging pare ng Romano Katoliko. Oh, tuloy natin. Florito Martinez. Mula sa angka ng mga pari. Mula daw sa mga angka ng pari. Sandali. Ito. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Oh, dating paring Katoliko, pero sa certificate na pinakita natin mga kapatid na nasa video nila, abay, isa parang pare ng sulpot na sikta diyan sa Agusan. Sec registration. Hindi Roman Catholic na pare. May certificate siya. Pero hindi Roman Catholic. Tuloy natin. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. Kaya nga, naglabas ng pahayag ang Epiphany of the Lord Parish, mga kapatid, na hindi totoo na may Florito Martinez na pari ng simbahang Katoliko Romano. Dahil binanggit niya kanina, pati na yung yung obispo ng Roman Catholic. Okay, tuloy natin. Si Florito Martinez. Mula sa angka ng mga pari, mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun sa Mindanao. Obispo, hindi sa Roman Catholic yung lolo mo. Sa grupo pala, batay sa certificate na ipinakita, ito palang grupong ito palang sikta. So, therefore, sulpot din. Ano na sikta? Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated. O, see? Dito pa lang, booking na sila. Tuloy natin. Now, tapos ako kinuha niya. Ayan. Sa Mindanao, kaya sa Agusan. Kaya tiningnan ko itong picture nito dahil halos lahat na mga obispo dito sa Mindanao kilala natin. Yeah? Pero yung pinakita niya dito, di natin kilala na obispo ng simbahang Katoliko. Pero ang claim niya, Roman Catholic. Okay, tuloy natin. Inakay bilang apo dahil ako na yung kahulihan. Wala na talaga sa angka namin. Wala na. Ako lang. Tapos, pinasok ako doon sa Davao sa seminaryo. Tapos, 2010 ako na-ordinahan bilang. So, anong seminaryo sa Davao? Alam natin kung ano na seminaryo Katoliko sa Davao. Posible na meron din silang seminary. Etong Rizal Church Repentance and Holiness Incorporated. Tuloy natin. Pare. July 21 nitong nakaraang taon, iniwan niya ang pagkapari at nagpasyang magsuri sa Iglesia ni Cristo. Unang nakapukaw ng kanyang interes ang mga pag-awit sa panahon ng mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo at ang pagbabasa ng Pasugo God's Message Magazine. May mga pagsamba ng mga kabataan, parang nagugustuhan ko yung sabi ko, ang ganda naman ng na yan. Tapos nakikinig ako habang gumagawa. Pero, hindi ko sure, bakit nakasuot siya ng lay minister na simbahang Katoliko? No? Iwan ko kung galing sa sikta na Rizal Church Repentance and Holiness Incorporated, naging
Liminister ba talaga ito ng simbahang Katoliko? At meron ding kumalat sa social media na nagiging kaanib din ni Eliseo Soriano daw. Tuloy natin. Kami, pinapakinggan ko yung mga kabataan. Ang ganda ng sabi ko, gusto ko yan. Pinasya ko talaga sa sarili ko na subukan ko nga, manghingi ako ng pasugo. Lumapit ako doon, kay Ka-Vladi. Sinabihin ko, pwede bang makahingi ng pasugo? Tiningnan niya ako, sabi ko, oo, isa nga ako pare, pero Isang pare siya umano. gusto ko yung pasugo, malalaman ko yung kung ano ba talaga. Tapos doon pag uwi ko sa bahay, binasa-basa ko yung ganito pala ang So, imagine pare siya, pagkatapos sabi niya, pag uwi ko sa bahay, dapat kung pare siya ng simbahang Katoliko, Romano Katoliko, doon siya uuwi sa rektore na tinatawag, nakilala ng karamihang kumbinto, rektore, di mo ba? Bakit sa bahay? Booking na dito. Tuloy natin mga kapatid. Tapos, nagpasya na ako na, pwede ba ako makinig doon ko na ang ganda pala ng mga aral. So, magaling talaga sila gumawa ng propaganda, no? Ayun. Pinasuot nila ng abito, lalo na nasa Lenten season tayo, ang istula din niya ay violet, no? Sa Lenten season talaga. Pero sana di na lang nila ipinakita yung certificate dahil mas lalong nabubuking ang kanilang propaganda. Tuloy natin. Nagka-interest ko. Hindi na ako nagsamba-samba doon. Pag misa, hindi na ako nagmimisa. Hindi na umano siya nagmimisa. So, hindi na siya nagsasamba. Hindi naging madali para kay Florito ang pagsusuri sa wastong paraan ng paglilingkod sa Diyos dahil iba't ibang pag-uusig ang kanyang naranasan mula na rin sa mga dating nakasama niya sa simbahan. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga... So, napansin nyo? Hindi niya pinangalanan yung obispo, di ba? Dahil booking talaga siya. So, pati na obispo diyan, mga pare daw. sa Roman Catholic. Roman Catholic talaga ang kanyang binanggit. Roman Catholic, pero sa certificate, abay, batay dito sa may lagda ng isang Most Reverend Father na Archbishop daw, pagkatapos Most Reverend Father, pagkatapos Archbishop and President, dito pa lang gulat na kayo mga kapatid, di ba? Sa hierarchy na yan. At kahit pa na di malinaw ang certificate dito, basta may ipinakita, pero kung isumiin natin, abay, isa pa lang grupo ng siktang tatag at nakabase sa Surigao. Okay, tuloy natin. Sabi rin na, bakit isa kang pare, tapos bakit ka Yan. Nakita niyo? Yung obispo daw at mga pare, sabi, bakit isa kang pare at umanib ka nagsusuri ka sa INC? Pero napansin niyo ba, pinakita na naman niya dito, liminister. May pare ba na liminister? Siguro, ang daling maniwala dito mga kapatid, ang mga miyembro nila. Pero, sa ipinakitang ito, liminister, iwan ko kung nagiging liminister ba talaga ito ng simbahang Katoliko. Ba't naging liminister siya kung pare siya sa Rizal Church, Repentance and Holiness Incorporated? Okay, tuloy natin. INC. Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC. Bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Tinuya-tuya daw umano ng mga pare ang INC. Kung makita ninyo ang programa mga kapatid ng INC, di ba? Grabe ang kanilang banat sa simbahang Katoliko. Sabi dito,
ni Kane Apuli, bakit po kayo natutuwa, Mr. Windel? Gandang gabi po. Una, natutuwa lang tayo dahil ang propaganda ng INC palpak. Imagine, nagpakilala ito na pare, isang pare daw at parish priest sa Epiphany of the Lord Parish. Ngunit, nilinaw ng simbahan, walang Floreto Martinez na pare ng simbahang Katoliko. Palpak na. Sa news nila, yun talaga ang pinakilala. At nagpakilala din siya na pare siya. Pagkatapos, sa kanyang pagpakilala na pare, ang pinakita, asan yon? Ay, ito, lay minister. Kaya, palpak na naman. Tuloy natin. Naman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Kaya gusto ko malaman kung ano talaga ang aral ng INC. Sa kabila ng mga pagsubok, aktibo sa proseso ng pagganib sa iglesia si Florito. Kasabay nito, ipinag-aanyaya na rin niya ang mga aral ng Diyos na kanyang tinanggap. Marami pa nga akong pamangkin din doon na inaano eh. Sabi ko, anak, kailangan suriin lang, una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Bagaman umaanib pa lamang, subalit kabilang na si Florito sa mga maalam na ipinag-anyaya ang isinagawang evangelical mission sa lokal ng Camarin, Distrito Eklesiastiko ng Caloocan North. At galing talaga sa Yan, mga kapatid, no? Sa social media, grabe na, inaani sila ng iba't ibang komento dito. Pakita natin meron ding mga INC din na nag-comment na sabi nila, iyak na si Talibong. Paano ako iiyak kung napalpak yung propaganda ninyo? Eto, sino na nakakahiya dyan? Ito kasi, kita ninyo, ang nakapost diyan na paglilinaw ng Epiphany Paris. So may mga iba't ibang komento dito. Eto, sa Maoto lang. Ang daming mga komento dito. Yan, meron pa. Meron pang ito. Kumakalat na talaga ito sa social media. Umaani ng iba't ibang komento talaga. Ito ang komento, iba't ibang komento sa social media kaugnay sa ito pa. Kita ninyo ang certificate, So, kumakalat din ang certificate nila. At ilang mga pari, pati exorcist ng Diocese of Baguio, nag-post na din kaugnay dito. Ingat sa fake news. Maliban sa fake news, ang daming fake na sekta, dami din ang matangay pag inosente ka talaga sa tunay na pananampalataya.